Ang Aklat ng Mga Gawa Kabanata 26. Kaya sinabi ni Agrippa kay Pablo, "Maaari kang magsalita para sa iyong sarili." Pagkatapos iniunat ni Pablo ang kanyang kamay at nagsalita, "Masaya ako, Haring Agrippa, na gagawin ko ang pagtatanggol ng aking kaso sa harapan mo sa araw na ito laban sa lahat ng paratang ng mga Hudyo, lalo na, sapagkat dalubhasa ka sa lahat ng mga nakaugalian at mga katanungan ng mga Hudyo. Kaya't hinihingi ko ang katyagaan mong makinig sa akin. Nga, nalalaman ng lahat ng mga Hudyo kung papaano ako namuhay sa aking kabataan sa aking sariling bansa at sa Jerusalem. Kilala nila ako mula sa simula at kinakailangan nilang tanggapin na namuhay ako bilang isang pariso, isang napakahigpit na sekta ng aming relihiyon. Ngayon nakatayo ako rito upang hatulan dahil umaasa ako sa pangako na ginawa ng Diyos sa aming mga ninuno. Sapagkat ito ang pangako na inaasahang ng aming 12 tribo na tanggapin habang matyaga silang sumasamba sa Diyos gabi at araw. Dahil sa pag-asang ito, Haring Agrippa, kaya pinaratangan ako ng mga Hudyo. Bakit iniisip ng iba sa inyo na hindi ka panipaniwala na buhayin ng Diyos ang mga patay? Sa isang pagkakataon naisip ko sa aking sarili na kinakailangan kong gumawa ng maraming bagay laban sa pangalan ni Jesus na taga Nazare. Ginawa ko ang mga ito sa Jerusalem, ikinulong ko ang maraming mga mananampalataya sa bilangguan, at may kapangyarihan ako mula sa mga punong pari na gawin ito. At nang ipapatay sila, ibinigay ko rin ang aking boto laban sa kanila. Madalas ko silang pinarurusahan sa lahat ng mga sinagoga at sinubukan ko silang magsalita ng masama laban sa Diyos. Galit na galit ako sa kanila at hinabol ko sila kahit sa mga lungsod sa ibang bansa. Habang ginagawa ko ito, pumunta ako sa Damasco na may kapangyarihan at pahintulot ng mga punong pari, at sa daan patungo roon, sa katanghalian tapat, Hari, nakakita ako ng liwanag mula sa langit na higit na mas maliwanag kaysa sa araw at nagliwanag palibot sa akin at sa mga kalalakihan na naglalakbay na kasama ko. Nang bumagsak kaming lahat sa lupa, nakarinig ako ng tinig na nagsasalita sa akin na nagsabi sa wikang Hebreo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Mahirap para sa iyo na sumipa sa matulis na tungkod. Pagkatapos sinabi ko, Sino ka, Panginoon? Sumagot ang Panginoon, Ako si Jesus na iyong inuusig. Ngayon bumangon ka at tumayo sa iyong mga paa, dahil sa layuning ito'y nagpakita ako sa iyo, upang italaga ka bilang lingkod at saksi tungkol sa mga bagay na alam mo tungkol sa akin ngayon at sa mga bagay na ipapakita ko pagkatapos nito, at ililigtas kita mula sa mga tao at mula sa mga Gentil kung saan kita isusyugo, upang buksan ang kanilang mga mata at upang ibalik sila mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan at mula sa kapangyarihan ni Satanas patungo sa Diyos, upang tanggapin nila mula sa Diyos ang pagpapatawad ng mga kasalanan at ang pamana na ibibigay ko sa kanila na aking itinalaga para sa aking sarili sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin. Sa makatuwid, Haring Agrippa, hindi ko sinuway ang pangitain mula sa langit, ngunit, una sa mga nasa Damasco at pagkatapos ay sa Jerusalem at sa lahat ng dako ng bansa ng Judea, at pati na rin sa mga Gentil, nangaral ako upang sila ay magsisi at bumalik sa Diyos, gumagawa ng mga bagay na karapat-dapat sa pagsisisi. Sa kadahilanang ito hinuli ako ng mga Hudyo sa loob ng templo at sinubukan akong patayin. Tinulungan ako ng Diyos hanggang ngayon, kaya't tumayo ako at nagpatutuo sa mga pangkaraniwang tao at sa mga dakila na hindi hihigit sa kung ano ang sinabi ng mga propeta at ni Moises kung ano ang mangyayari, na ang Kristo ay dapat magdusa, at siya ang unang ibabangon mula sa mga patay at magpapahayag ng kaliwanagan sa mga Hudyo at mga Gentil. Nang matapos ni Pablo ang kanyang pagtatanggol, sinabi ni Festo sa malakas na tinig, Pablo, nababaliw ka. Ang napakaraming natutunan mo ang nagpapabaliw sa'yo. Ngunit sinabi ni Pablo, hindi ako nababaliw, kagalang-galang na Festo, ngunit nilakasan ko ang aking loob na magpahayag ng mga salita ng katotohanan at kahinahunan. Sapagkat nalalaman ng hari ang mga bagay na ito, at kaya't,
Malaya akong nakapagsasalita sa kanya, sapagkat ako'y nahikayat na wala sa mga bagay na ito ang may tatago sa kanya, sapagkat hindi ito ginawa sa isang sulok. Naniniwala ka ba sa mga propeta, Haring Agrippa? Alam ko na naniniwala ka. Sinabi ni Agrippa kay Pablo, sa maikling panahon ay hinihikayat mo ako na maging Kristiyano. Sinabi ni Pablo, ipinanalangin ko sa Diyos na kahit sa maikli o mahabang panahon, hindi lang ikaw, kundi sa lahat ng nakikinig sa akin ngayon, ay maging katulad ko, ngunit maliban sa mga kaidnang ito. Pagkatapos tumayo ang hari at ang gobernador, at si Bernice din at ang mga nakaupong kasama nila. Nang umalis sila ng bulwagan, nag-usap-usap ang bawat isa at nagsabing, ang taong ito ay walang ginawa na anuman na karapat-dapat sa kamatayan o pagkabilanggo. Sinabi ni Agrippa kay Festo, ang taong ito ay maaaring napalaya na kung hindi sana siya umapila kay Cesar. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo, puno ng pasasalamat sa nagbabagong buhay na kapangyarihan ng iyong biyaya na ipinakita sa patuto ni Pablo. Tulungan mo kaming buong tapang na ibahagi ang aming sariling mga kwento ng pagtubos at pananampalataya, na nagpapakita ng pag-asa na matatagpuan kay Kristo. Naway lagi naming hangarin na ipahayag ang iyong katotohanan ng may pag-ibig at lakas ng loob, tulad ng ginawa ni Pablo sa harap ng mga hari. Palakasin mo kami upang manatiling matatag sa aming tawag at magtiwala sa iyong banal na layunin para sa aming buhay. Pangalagaan mo ang aming isipan ng iyong perpektong kapayapaan. Amen.